Eto konting kwento lang. Sigurado ako lahat ng siklista medyo makaka-relate dito. May mga nag-message sa akin na yung mga bike shop daw na kanilang napupuntahan. Ang dami, napakaraming message na sa akin na ito po si ganitong bike shop, ito po si ganyang bike shop. Sobrang maningil, tapos yung mekaniko lagi nakasimangot, yung mga ganyan nakasimangot. Ito note ko lang to sa lahat ng mga bike shop, ha. Lahat kayong mga bike shop, lahat na nandito sa kahit sa panig ng mundo, panig ng Pilipinas, huwag kayong ganun sa mga huwag kayong ganun sa mga siklista. Ina-assess nyo muna kasi yung bisikleta nila, tsaka yung pagkatao nila, yung mismong itsura nila. Base yung sa itsura nila, doon nyo sila i-entertainin. Doon nyo sila aasikasuhin. Alam nyo ba, meron din ako, naranasan ko din yan. Yung mga naranasan nila, naranasan ko din yan. Kaya kung bakit ako nagsasalita ng ganito palagi, iparating nyo to sa lahat ng mga bike shop, ha. Kaya kung bakit ako lagi nagaganto nagsasalita, kasi naranasan ko na ma-discriminate ng mga bike shop. Bike shop na may mga high-end, bike shop na may mga mid-range na pyesa, na mga bisikleta. Ang suot ko lang nun, talagang shorts lang. Tapos, t-shirt lang, usual ko. Tapos, yung bike ko, syempre, mid-range lang naman. Tapos, naka-sandals lang ako. Yung sandals ko, medyo putik-putik pa. Tapos, nung pagtanong ko ng pyesa, tinignan muna ako. Tinignan muna yung pa ako. Tapos, tinignan ko anong dala kong bisikleta. Di ba? Bakit ba kailangan gawin yun? Bakit nyo kailangan i-assess muna yung tao base sa base sa, kumbaga parang titingnan nyo muna yung itsura niya, dun magbabase kung i-entertain nyo siya o hindi. Di ba? Ang dami nagme-message sa akin ng ganyan. So, payo ko sa inyo mga bike shop, bago kayo magaganyan, pakisamahan nyo muna ng maayos yung mga siklista. Kahit na ano pang itsura niyan, kahit pamumurahin ng bisikleta niyan, sa kanila rin kayo kumukuha kahit papano ng mga customer. Sa kanila rin kayo kahit papano nagkakaroon ng word of mouth na magaling yung mekaniko dyan, maganda yung service dyan, may pyesang maganda dyan. Isasuggest din naman nila kayo eh. Wala man kayo mapakinabangan sa kanila, isasuggest nila kayo kung maganda yung pakikitungo nyo sa kanila. Kahit pa sabihin mong budget meal lang yung bike niyan. Halimbawa ako, gusto kong bumili halimbawa ng Cannondale, gusto kong bumili ng Specialized, gusto kong bumili ng mamahali na carbon. Tatanungin ko yung isang kaibigan ko, saan ba masarap bumili ng ganito? Saan ba dapat bumili ng ganito? Si ganito. Magaling doon, mahusay doon, tsaka mura doon, alam ko may discount doon. Isasuggest nila kayo. Paano kung yung kahit sabihin mong budget meal lang yung bisikleta niya, tapos hindi nyo inasikaso? Diba? Huwag nyo sabihin na isang customer lang naman yan, hindi kawalan yan. Ano ba namang klaseng kaisipan niya? Diba? Bago na kayo mga master, magbago na kayo lahat ng mga bike shop. Sinasabi ko sa inyo, kapag gaganyan kayo ng ganyan, mababrand kayo as mga coops, mababrand kayo as mga namimili kayo ng customer. Huwag puro mayayaman lang. Diba? Huwag puro may makakakayahan lang ang nyo. Saservisan nyo na maganda. Pati mga mekaniko nyo. Mga mekaniko nyo, kala nyo ang gagaling. Mga pulpul naman. Diba? Lagi silang nakaabang dun sa tip na ibibigay. Pero yung trabaho, hindi naman makompensate. Diba? Paano kayo magkakaroon ng maraming customer kung yung trabaho ng mekaniko nyo, hindi pa inaayos diba? Hindi pa inaayos. Ang mahal-mahal ng pyesa nyo, tapos yung mekaniko nyo, pulpul. Wala magtatagal na ganun. Tapos mapupulaan pa kayo, gaya nung ginawa natin sa TikTok. Pansinin nyo yun sa TikTok. Ang dami nag-shoutout na mga nag-shoutout na mga sinoutout na mga bike shop. Di ba? Huwag nyo nang hintayin na mawalan kayo ng customer at masiraan kayo. Lahat ng klase ng tao dapat market nyo. Market nyo yung mid-range, market nyo yung mga budget meal bike. Budget, pati yung mga mamahalin. Kasi yun na yung mga mamahalin, may kakayahan. Yan na yung market nyo eh. Subukan nyo ring abutin yung market nyo sa ibaba. Huwag yung puro ang papakisamahan nyo lang. Yung mga market nyo sa itaas. Sisiraan kayo ng mga yun. Kasi hindi maayos yung pakikitungo nyo. Ito lang to, suggestion lang to sa lahat ng mga bike shop. NCR,
pati sa lahat ng panig ng Pilipinas. Kahit sa Cebu, kahit sa Bohol, may mga nag-PPM, may mga nagko-comment. Dito daw sa ganito, dito daw sa Davao, dito daw sa Cebu, dito daw sa Bohol. May mga nagko-comment doon sa TikTok account natin, sa Bike Talk with Papa Jack. May mga nagko-comment doon na mga negatibo lahat. Sobrang negatibo. Tapos nag-repost tayo ng panibago. Sino naman yung mga bike shop na maaayos? O, iilan lang yung sinabi nila. Diba? Magkaroon tayo ng magandang customer service. Magkaroon tayo ng magandang ihemplo sa mga siklistang mga nakakasama natin. Mumurahin man ang bike o hindi, may bibilin man sila o wala, kahit pa paano pakisamahan nyo, bigyan nyo sila ng magandang impression sa bike shop nyo. Nang sa ganon, mas maging flourish pa, mas ma-flourish pa, mas ma-bless pa yung inyong bike shop. Hindi man kayo mabilan ng mga tao na walang kakayahan bumili ng pyesa nyo, at least kahit papano, maisuggest kayo sa ibang tao na maganda yung bike shop nyo, maayos kayong makitungo, maganda kayong makipag-usap sa tao, at the same time, maayos kayong gumawa. Yun lang, ako po si Papa Jack. Maraming salamat. Si Papa Jack.